Win Radio 107.9. Welcome mga ka-winner sa ating bagong segment na naman. At ito na naman po yung inyong pinaka-aabangang kwentong buhay para sa lahat ng may mga issues, ang programang Heart Stories. Tunghayan po natin ang kwento ni Aisha at ni MJ. Ang magulong kwento ng buhay nila. Kayo ba? Okay lang ba sa inyo? Ang hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo kayo sa buhay ng iyong minamahal. Tunghayan po natin ang kwento ni na MJ at Aisha na pinamagatang 3-timer. Dito lang yan sa Win Radio 107.9. Heart Stories with DJ Isa Mistisa. Oras na. Dear DJ Isa, paano ka muling babangon at magtitiwala ulit sa taong sumira ng buhay mo at ilang ulit kang pinagtaksilan? Ang gusto ko lang naman ay isang buong pamilya, pero bakit parang ang hirap-hirap siyang maibigay? Ako nga pala si Aisha. Hindi ko tunay na pangalan. 24 years old at taga Calabanga, Camarines Sur. Nakilala ko si MJ sa pinagtatrabahuan kong convenience store sa Naga City. Isa siyang pulis na doon din sa area na yon naka-duty. Mabait naman siya sa una. Katunayan, todo effort siya para sa akin. Lagi siyang nandoon nung panahong problemado ako sa kinakasama kong ng 5 taon. Si MJ ang naging sandalan ko nang tuluyan kaming maghiwalay ng boyfriend ko for 5 years. Hanggang sa hindi ko naiwasan DJ Isa at madaling nahulog ang loob ko kay MJ. Na hindi ko naman alam na may girlfriend palang iba. Nang malaman ko, sabi sa akin ni MJ, hindi naman daw niya ito mahal, kaya wag ako mag-alala. Naniwala ako. In love ako eh. In love ako sa kanya ng ganon kabilis, DJ Isa. Parang ang bilis ng mga pangyayari sa amin. Masasabi ko na masaya naman ang ilang buwan na pagsasama namin. Yun nga lang, 1 buwan pa lang kaming nagsasama, nabuntis na niya ako. Nung una, ayaw ng mga magulang ko, pero kinalaunan, tinanggap nila si MJ. Wala naman silang magagawa kasi si MJ ang pinili ko at buntis na ako sa kanya. Naging masaya ako kasi okay naman kami both sides. Hanggang sa 2 months na kami nang umuwi ako ng Calabanga para makilala lalo ang family niya. Pagbalik ko, pinakialaman ko ang isang cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit, pero nakita ko doon ang sex scandal nila ng ex niya for 5 years. Hindi ko alam na pumupunta pala siya sa apartment namin habang nasa Calabanga ako at may nangyari sa kanila. Masakit sobra. Inaway ko siya at gusto ko nang makipaghiwalay, pero todo sorry siya at nangako na hindi na niya uulitin. Sabi ko, ang sakit-sakit MJ, pero mahal kita eh. At mahal ko ang anak natin. Hindi ko gugustuhing sukuan ang kung anong meron tayo para sa binubuo nating pamilya. Kaya pipiliin kong kalimutan ang lahat. Kahit gaano pa kahirap. Heart Stories with DJ Isa Mistisa.
Sa madaling salita, pinagbigyan ko siya ulit. Dumating ang buwan ng Agosto. Dumaan rin ang kaarawan ko pero ilang araw lang may nabalitaan na naman ako. May nabuntis si MJ. Si Alessandra, ex din niya. Nagkita daw sila sa Naga at doon naghotel. Sobrang iyak ako ng iyak. Sobrang sakit nung malaman ko yun. Pero sabi niya, Ayesha, ito ang tatandaan mo, ha? Ikaw lang ang mahal ko at handa ako magbago para sa'yo. Kaya please, huwag mo naman akong susukuan. Kaya natin to. Walang bibitaw. Promise? pinagbigyan ko ulit si MJ dahil may katiting pang paniniwala na kaya niyang magbago. Dumating ang September, once-a-day namin, nang malaman ko na may nadisgrasya na naman siya. I mean, si MJ. Nabuntis niya ang babaeng si Alessandra. Siya yung ex ni MJ na kasama nito sa sex video na kinakasama niya. Naloka ako. Kasi habang wala ako sa apartment, magkasama sila. Sobrang stress na stress ako, DJ Isa. Buntis pa ako at ito ang inabot ko. Sobrang hirap at sobrang sakit. Kinausap ko siya na maghiwalay na kami dahil may hangganan ng lahat, pati na ang pasensya at pangunawa ko. Sabi niya, Mami, ganito. Huwag mo nang isipin yon. Antayin na lang natin ang mga anak sila. At pangako, magbabago na ako. Hindi ko na ulit-uulitin. Promise. Heart Stories with DJ Isa Mistisa. ang ginawa ko, pinatawad ko ulit siya. At alam ko, DJ Isa, sobrang tanga ko na. Pero kasi, mahal na mahal ko siya at gusto ko ng buong pamilya. Dumating na sa point na lagi kaming nag-aaway. Pag pinupuntahan niya ang mga babae niya, akala niya kasi hindi ako nasasaktan. Ang setup kasi namin parang open relationship na dadalawin niya yung dalawang babaeng nabuntis niya kapag may gusto siya. Kasi nagdadalang tao rin ang mga ito at kailangan niyang alamin ang kalagayan. Sa loob ng 1 taon, 3 kaming nabuntis niya. Pero sa ngalan ng pag-ibig sa kanya at pag-ibig ko sa anak namin, hindi pa rin ako sumuko at hindi pa rin ako bumitaw. Ngunit isang araw, bigla niya akong kinausap at sabi niya, Ayesha, may gusto sana akong ipagtapat sa'yo eh. Siguro, hanggang dito na lang talaga. Siguro wag na tayong umasa. Okay na ako doon na bata na lang ang mag-uugnay sa atin. Siguro nga mas maganda na maging magkaibigan na lang tayo para kay baby. Sa totoo niya, Ayesha, matagal ko na rin gustong sabihin to sa'yo eh. Pasensya ka na pero ayoko na. sobrang sakit nang marinig ko sa kanya yon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, eto lang pala ang mapapala ko sa kanya. Siya pa ang makikipaghiwalay. Sabi ko, MJ, nagpakatanga na nga ako eh. Ang tanga-tanga ko na nga para pagbigyan ko lahat ang mga gusto mo. Ang tanga-tanga ko na para pagbigyan ka sa lahat ng mga kasalanan mo.
Kasi naniniwala ako na baka naman kahit na sa anak na lang natin, di ba? Kaya mong magbago. Lahat, MJ, tiniis ko. Lahat. Kahit na ang sakit na. Tinatanggap pa rin kita ng paulit-ulit. At ikaw pa rin ang pinipili kong mahalin. Tapos ano, ngayon, iiwan mo ko? Nasaan ang puso mo? Nasaan ang konsensya mo? Heart Stories with DJ Isa Mestiza. Sana kayanin ko na mag-isa ngayon. Hirap na hirap ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Aasa pa ba ako na ako ang pipiliin niya at babalik siya? O tanggapin ko na hindi talaga kami para sa isa't isa? Ako si Ayesha at ito ang aking heart story. Heart Stories with DJ Isa Mestiza. Ayesha, kung ako ang nasa kalagayan mo, tama na. Siya na yan eh. Hindi na siya magbabago. Ugali niya na yan. Tama yan na tanggapin mo na hindi talaga kayo para sa isa't isa. I-focus mo na lang ang atensyon mo sa magiging anak ninyo. Siguro, kailangan mong humingi ng sustento para sa anak ninyo. Pero ang pakisamahan siya, tama na. Sabi nga sa kanta, enough is enough. Matatanggap mo siguro kung dalawa lang kayo, pero can you imagine 3 na kayo sa buhay niya? And the worst part is, hindi ikaw ang priority niya. Tama na siguro na nadapa ka at huwag mo nang hayaang sa pagkakadapa mo apak-apakan ka pa niya. Bumangon ka para sa magiging anak ninyo. Pero syempre, habang lumalaki ang bata, hindi mo naman pwedeng tanggalan ng karapatan si MJ dahil kahit papano anak niya rin yan. Siguro hanggang sa bata na lang mag-usap kayo, pero ang makisama sa kanya, tama na Ayesha, tama na. Masyado ka ng maraming pinagdaanan sa past relationship mo, maging kay MJ. So, matuto tayo na mahalin muna natin ang sarili natin. Siguro at the moment hindi mo pa yan ma-appreciate, pero dadating ang panahon na makakatagpo ka rin ng tao na muling magmamahal sa'yo. Mamahalin ka ng buong buo kahit na meron kang anak sa pagkadalaga. Good luck sa'yo, hindi ikaw nag-iisa. Marami kayo dyan na katulad ng sitwasyon mo. Thank you so much for sharing your issue, your problema sa amin. Tutok lang mga ka-winner dahil bukas may panibagong kwento na naman tayo sa ating programang pinamagatang Heart Story. Dito lang yan sa Win Radio 107.9. Heart Stories with DJ Isa Mestiza.